Ano nga bang nangyari sa labang Joyboy at Imu 800 years ago? Bali ito na nga yung continuation or part 2 ng theory natin patungkol sa pagiging unang sun god ni Imu. Kaya naman kung hindi nyo pa nga napapanood yung recent video natin, I suggest na panoorin nyo muna ito. Since yung mga babanggitin ko nga sa video na to, yung context nasa video na to. Kaya naman kung malinaw na, game. Umpisahan na natin itong topic natin. Ipinakita nga sa latest chapter ng manga kung gaano nag-aalala itong mga Gorosei sa pag-alis ni Im-sama sa Merijoa, na para bang may masamang mangyayari kay Imu once na lumabas siya sa Pangaea Castle. Kaya naman ang magiging tanong nga dito ano kayang rason kung bakit ganito na lang ang pag-aalala ng mga Gorosei kay Imu? Bali ang possible ngang sagot dito makikita natin sa panel na to. Itong pagpapakita na ang abilidad daw ni Imu Devil's Fruit. So bakit kaya ganito ang nilagay na ability para kay Imu? Bali sa tingin ko nga dahil sa itong demon mismo ang gumawa ng mga Devil Fruits. Ipaliwanag natin. As we all know, meron ngang tatlong sikat na puno o tree sa One Piece. Ang Tree of Knowledge, which is ang una nating nakita. Ito nga yung malaking puno sa Ohara. Ang ikalawa namang ni-reveal itong Tree of Adam. Recently nga lang nating nalaman na sa Elbaf pala ito matatagpuan. At ang ikatlo itong Tree of Eve. Currently nga hindi pa nire-reveal kung saan ito matatagpuan. Pero meron na nga tayong clue sa kung saan natin to makikita. Dahil nga sa ni-reveal during Fishman Island arc na ang dahilan daw kaya napakaliwanag sa Fishman Island although nasa pinakailalim sila ng karagatan dahil daw sa Sunlight Tree Eve. Nakaka-absorb daw itong Tree of Eve ng liwanag mula sa araw kaya naman natatransfer ito sa ugat na siyang pinapakinabangan netong Fishman Island. At since alam naman natin na ang lokasyon ng Fishman Island nasa mismong ilalim ng Merijoa, it makes sense nga lang na isipin na yung Tree of Eve nasa Merijoa mismo. Somewhere nakatago dito itong mahiwagang puno na to. So ano bang kinalaman ng Tree of Eve sa theory natin? Kung matatandaan nyo sa video na to tinalakay nga natin yung possibility na sa Tree of Eve nang gagaling ang mga Devil Fruits o itong puno na to yung namumunga ng iba't ibang Devil Fruits. Bale ang siste nga similar yung magiging kwento sa Bible. 800 years ago sa Ancient Kingdom nakatira itong si Joyboy. At itong mismong Ancient Kingdom matatagpuan sa kung nasaan ngayon itong Merijoa. Yes, sa Ancient Kingdom nga nandito yung puno ng Tree of Eve. Isa nga itong mahiwagang puno. Ngayon ang ginawa nga ng demon o ni Im-sama pinabunga niya ng Devil Fruits itong Tree of Eve. Naniniwala nga ako na ito yung rason kung bakit Devil's Fruit itong kakayanan na nakalagay kay Imu dahil sa siya mismo ang nag-create ng mga Devil Fruits. Ang ebidensya nga dyan itong transformation ng mga Gorosei. Kung mapapansin nyo guys unlike nga sa mga Zoan Devil Fruits na ini-introduce itong transformation nga ng mga Gorosei directly na yokai name lang nila yung nakalagay. Kumbaga for example itong Devil Fruit ni Rabluchi, inintroduce nga ito as Neko Neko Nomi Model Leopard. Pero itong sa mga Gorosei nga walang Nomi sa pangalan. Bagkos direktang yokai names lang nila. Meaning posibleng hindi kumain ng Devil Fruits ang mga Gorosei. Directly lang na ibinigay ni Imu sa kanila itong mga transformations nila. Anyway, sa pag-create nga ng bunga ng Tree of Eve na kagagawan mismo ni Imu, tinrik nga niya itong Ancient Kingdom na kainin itong mga Devil Fruits niya. Similar sa kung paano ring niloko o inuto ng ahas sila Adan at Eva para kainin ang sagradong prutas na alam naman nating nagresulta sa pagkakaroon nila ng kamalayan. At nung time nga na makain na ng mga taga-Ancient Kingdom itong mga Devil Fruits na to, dito na nga nagkaroon ng chaos. Dahil nga sa additional strength at ability na nabibigay ng mga Devil Fruits, nagkaroon na nga ng inggit at naging sakim na sila sa kapangyarihan. Kumbaga mas nabuksan yung isip nila na pwede naman pala silang lumakas. Bali nung time nga na to, 800 years ago, dito palang nagkaroon ng bagong bunga itong Tree of Eve. Meaning ito yung magiging base ng mga Devil Fruits na kilala natin ngayon. In short, dito na nga papasok yung nabanggit ni Dr. Vegapunk
na ang bawat devil fruit daw bunga ng desire ng mga tao. Meaning 800 years ago kung may isang tao na ang desire maging dinosaur, ito mismo yung makakain niyang devil fruit since ito nga yung dinidesire niya. At pagtapos nga mamatay ng user neto, dito na magkakaroon ng cycle. Patuloy nang mag-e-exist itong devil fruit na to hanggang sa may tao uling makakain sa prutas na to. So ganito nga yung unang concept ng devil fruit. At syempre dahil sa ang desire ni Joy Boy ang maging tagapagligtas, dito na nga niya nakain itong Hito-Hito no Mi model Nika. At nung mamatay siya, dito na nga ito mapupunta kay Luffy dahil sa cycle. Ngayon ang magiging tanong bakit nag-create si Imu ng mga devil fruits? Ang possible ngang sagot dito para pag-away-awayin ang mga tao. Similar sa kwento nila Adan at Eva na nung makain na nila itong mansanas, nagkaroon na sila ng awareness. Ganito nga rin yung nangyari sa mga tao ng Ancient Kingdom. Nagkaroon sila ng awareness. At itong awareness na to, greed ang naging bunga. Possible ngang dahil sa mga devil fruits na taglay nila, dito na nagkaroon ng kaguluhan sa Ancient Kingdom. At tinake advantage ito ni Imu kasama ang 20 Kingdoms para tuluyan ng mapaalis itong mga kasamahan ni Joy Boy sa Ancient Kingdom. At nung time nga na namatay na si Joy Boy, dito na bumuo ng world government itong 20 Kingdoms. Pinalitan nila yung pangalan ng Ancient Kingdom at tinawag na nila itong Merijua. So ano pa bang ebidensya natin na yung dating Ancient Kingdom nga talaga nakapwesto sa Merijua, itong Tree of Eve? Kung iisipin nyo guys yung lokasyon nga ng Fishman Island directly na nasa baba ng Merijua. Meaning at some point nagkaroon ng good relation itong Fishman Island sa ibabaw nila. Since malaki nga ang tulong sa kanila ng nasa ibabaw nila dahil sa liwanag na dulot ng Tree of Eve. At sasakto nga rin ito sa propesiya ni Madam Charlie. Dahil kung matatandaan nyo, ang prophecy nga ni Madam Charlie, si Luffy daw mismo ang sisira sa Fishman Island. Bale, ang tingin ko ang ibig sabihin ng propesiya na to dahil sa sisirain ni Luffy ang pinagmumulan ng devil fruits, which is itong Tree of Eve na nasa Merijua. Naniniwala nga ako na once na masira ni Luffy itong puno na to, mawawalan na ng bisa ang mga devil fruits sa mundo. Meaning once na mangyari ito, magiging pantay-pantay na ang mga tao. Wala nang mananakop dahil lang sa meron silang devil fruit. Mas magiging kalmado na nga ang mundo dahil sa hindi na sila matatakot pa sa mga taong may devil fruits. Anyway, ayan na nga yung maikling theory natin patungkol sa kung ano nga ba talaga ang nangyari sa laban nila Joy Boy at Imu 800 years ago. Kung sakaling na-enjoy nyo nga itong topic natin, huwag nyo nang kalimutang pindutin yung like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. So yun lang, peace!